Okay, thank you, sir. Aging background, nagkakaroon mong idea. Una is, ang unang ni-file of disqualification case na mo, ang kontradaya. Kanang kontradaya, giingon na nila nga kinili ang watchdog kuno sa COMELEC. Mora og accredited watchdog sa COMELEC. Daghang kay mga tao ang kasabot kung sa ning kontradaya. Pagbasa na ko sa petition sa kontradaya against Anad, nakita ko ang mga ngan dito, ang usa sa mga prominente ngan nga ni pirma mao si Judy Tagiwalo. Pagkabalo na ko si Judy Tagiwalo dito, nakakonclude ko nga kining kontradaya is a fraud of the communists. Kaya kana si Judy Tagiwalo, ako po nang kauban kaniadto. Judy Tagiwalo is purang Ilonggo ni sila. Hindi pa ang brother niya, ang komunista gihapon, but was appointed as Secretary of Health sa panahon ni Cory, si Mario Tagiwalo. Okay. Kini si Judy, impirmas ang disqualification. Then, ang ilaharag yung rason na ipa-disqualify ang Anad kaya gisuportahan kuno ang Anad sa military last 2004 election. Take note, 2004 ang ilang igamit na tuig ay gisuportahan kuno may. Sa usang rason gisuportahan kay nigawas kuno sa Mayuga report nga a certain Colonel Ardo, isuroy kuno si Colonel Ardo sa Mindanao sa mga military camps, urging the military to vote for Anad. Ipangutan na sila kung nakit-amber nila sa June Alcover nito, kuyog ni Ardo, doon na ba'y official from Anad nga ni kuyog, wala negative. Pero katong claim, katong allegation, wala pirmahe, wala manotarize, so unsubscribe. Ang pangutan na nung gidawat mas COMELEC. Karon, pagkaibaron na mo, ni-file sa me o petition to review the registration and application of party group intending to participate. Mama ni heading ko, mama ni title sa kini ang gihimo ni Brillantes. So, ni-file sa ang tulog ka grupo na allied na to ang New Guardians for Freedom and Democracy, which is a New Guardians, in People's Advocacy for Collaboration and Empowerment, or Peace Incorporated. This is composed of former rebels. Majority ano yung mga grupo hagikan sa Bicol o ang laing grupo na Pro-Democracy Foundation of the Philippines. So, tulog ka grupo ang ni-file kompleto sa ebidensya. Doon ay mga affidavits sa mga NPA na nag-ingon nga sila sa panahon sa eleksyon nagamit sila sa bayan muna, ipakolekta sila og mga PTC, nakitagaan silang support sa bayan muna. So gi-establish ka to sa mga affidavit sa mga former communist na doon ay link ang bayan muna, ang Gabriela, ang Kabataan, ang Alliance of Concerned Teachers o ang Anak Pawis sa Communist Party of New People's Army. Doon na may mga, may diba, katong nanungog nyo ganina, o sa itong mga ebidensya nga itong ihatag, katong statement ni Juma Sison, na itong i-play earlier, na si Juma mismo, in his one of his speech and process, admitted na bayan muna the rest are part of the National Democratic Front, which is a legal front, complementing the armed revolution waged by the New People's Army. So, ato lang isubmit. So, katuumi na si Chairman Brillantes at the COMELEC will balance. Kaya dunay petition against us, ipa-disqualify me, doon na sa tayo petition against the communists nga ipa-disqualify. Pero siya nagtabo, wala ginigibasura ni o kami hinuoy gitaktak. So muna nakaingon mi nga doon na problema. It's either tulog ka rason nga mo nakita. Una, it's either na-influence sila sa komunista. Kay ang kontradaya, dugay naman nila ikuy-kuyo because kontradaya is considered as an accredited watchdog kuno. So dugay nila kuy-kuy, kanunay mo attend. Kaya si Father Bison, kanunay mo attend sa mga deliberation sa COMELEC. So possibly na-infiltrate ang COMELEC through kontradaya. Ikaduha, posible nga gigamit din nga pangwarta, gigamit mga ehimplo nga pangwarta, kaya doon na may mga party list nga ni Angal, nga doon na may nanool nila kuno nga mga ahente. So possibly, double-edged weapon na iyang gihimon ni Brillantes na
gigamit ang rason nga cleansing the party list system, pero at the same time, pleasing his boss ng mga komunista, but at the same time, raising funds, extorting the opportunist party list. Kailangan sa grupo tinood din. Ako, honestly, okay naman ko kung limpiyon ang party list system. Kaya kami yung nakasod, tinood ng mga badlong mo diyan, pangwarta rin yun. Pero ang natabo, sila yung wailang, di kami hinukoy ng mga dagko kay tingog sa Kongreso, nga doon na klaro nga linya ng advocacy. Wa ino nila, pero dahil mga party list na nga naglingkod lang, dawat lang ilang sweldo, wa ang inahitabo, mga tuta kini sa mga trapo, pero mo wala hilabti. Sa mo ni come up karon, mo ni karon nakita na mo nga ning angal na kagipangayuan naman og dagko kay kandidat. Sa pagsugod kuno pagsugod pa 5 million. Kusog nakaduol ang kini ni ang printing sa baluta. Hindi ko na nag 25 million na kuno. Kuno pala ni kay wa may mubay mo nadunggan no sa circle, ang circle. So, ikatulo nga rason tingali doon nagidipikto ng si Brillante sa otok. Di fact kaya ni, ipimiro niyang statement ha, muna take note ha, pimiro niyang statement, ingon siya nga, party list system is a joke. Coming from a chairman, nga naimo mo na insulti. Una, kaya bulo ka nga this in the provision of the Constitution, ganang party list system, di mo na pwede mo usap. Kaya naam na sa Constitution. So, as chairman of a constitutional body, is the COMELEC, iyang respetuhan ang Constitution. Dili siya issue statement nga party list is a joke. And considering nga siya mo decide sa mga cases about party list. So, the fact nga, naingon siya karoon party list is a joke, and siya mo decide sa mga problema sa party list. So, nakaingon pa nga, may pwede dito sa auto, may katalan niyang kipasihan, puros komedya. Joke sa niyang gihimo. So, one of my privilege, as also sa interview na ko dito sa Manila, sa JM7, akong linangin siya, kaya ikaw magin siya, ikawas mo siya sa, itawagan mo itong Arnold Cabio. Ako kasi doon lang kita chairman na joker. So we have a COMELEC chairman na joker, and I think there is a need for the Commission on Appointments to show in public his record, psychological record, or else he has to undergo a psychological test. So muna yung mga rason na atong gipasihan. In short,